Para sa isang taong malayo sa sariling tahanan, malaking bagay ang magkaroon ng lugar na maaari niyang uwian sa pagtatapos ng isang mahabang araw. Isang lugar kung saan maaari siyang magpahinga, magluto ng sariling pagkain, mag-aral, magtrabaho, at kahit pansamantala lamang, makaramdam ng seguridad at ginhawa na parang nasa sarili niyang tahanan. Dito pumapasok ang apartment rental business. Sa mga lungsod po na patuloy na umuunlad, kasabay po ng pagdami ng mga paaralan, negosyo at oportunidad sa trabaho ang pangangailangan para sa mga matitirahan. Kaya mga kabombo, may mga estudyanteng nanggagaling sa isang bayan. May mga manggagawang kailangan mas mapalapit sa kanilang trabaho. At may mga pamilyang naghahanap ng isang lugar kung saan maaari silang magsimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Para sa ilan, isang simpleng paupahang unit lamang ito. Pero para sa may-ari, maaari itong maging isang pangmatagalang investment. At para sa tenant, maaari naman itong maging tahanan. Sa episode po na ito ng Negosyo at Empleyo, kilalanin natin ang isang apartment na matatagpuan sa Purok 6, Silawit, Cagayan City. At alamin natin kung paano nagsimula ang negosyong ito. Ano nga ba ang mga naging hamon sa kanilang paglalakbay at bakit ngayon ay mayroon na silang planong palawakin pa ito? Magandang araw mga kabombo, ako po ang inyong lingkod, Bombo Marjorie de la Cruz, at ito ang Negosyo at Empleyo, ang programang nagdadala sa inyo ng mga kwento ng negosyo, oportunidad at mga taong piniling gawing posible ang kanilang mga pangarap. Sa pagkakataon po nito, hindi tayo pupunta sa isang negosyo na may mga produktong kailangang ibenta araw-araw. Sa halip, bibisitahin natin ang isang negosyo kung saan ang mismong property ang nagsisilbing puhunan. Isang negosyo na maaaring maging source of regular income habang pinapakinabangan din ang isang ari-arian. Ito ang Ruby Apartment dito sa Purok 6, Silawit, Cagayan City. Sa unang tingin, simple lamang ang konsepto. May property, may mga unit, may mga taong nangangailangan ng matitirhan, at may kasunduan sa pagitan ng may-ari at ng tenant. Pero mga kabombo, bago naging negosyo ang isang apartment, kailangan muna itong pag-isipan ng mabuti. Magkano ang kakailanganing puhunan? Saan ito itatayo? Sino ang target na tenants? At higit sa lahat, magiging sapat ba ang demand para mabawi ang ginastos sa pagtatayo? Yan ang mga tanong na hindi basta-basta masasagot. At para sa pamilyang Ruby, isa rin sa mga tanong na iyon ang kinailangan nilang harapin bago nila tuluyang simulan ang kanilang apartment business. Dahil tulad ng maraming negosyo mga kabombo, hindi rin naging diretso at madali ang unang hakbang sa apartment na ito. May kailangang kumbinsihin na syempre, may kailangang pag-isipan at may kailangang paglaanan ng puhunan. At ang pinakamahalaga, kailangan nilang maniwala na magiging sulit ang kanilang gagawin. Mga kabombo, ayon kay Ma'am Bonifacia Ruby, naging pahirapan noong unang pagkumbinse sa kanyang asawa. Isa sa dahilan ay ayaw nitong mangutang. Natural lamang ang pag-aalala. Malaking investment kasi ang pagtatayo ng apartment. Hindi tulad ng maliit na negosyo na maaaring magsimula sa limitadong puhunan at unti-unting dadagdagan ang stocks. Sa apartment kasi mga kabombo, malaking halaga din yung kailangang ilaan sa construction, materyales, kagamitan at iba pang gastusin bago pa man magkaroon ng unang tenant. Kaya kailangan dito ng tiwala sa plano. At kailangan din ng lakas ng loob na sumubok. Ngunit dumating ang panahon na nakita rin nila ang resulta. At nang magsimulang makita ang potensyal ng kanilang apartment business, unti-unti ring nagbago ang pananaw ng kanyang asawa. Mga kabombo, mula sa pag-aalinlangan, ngayon, mayroon na silang mas malaking plano.
ang magtayo pa ng panibagong apartment sa isa pa nilang lote. Nagsimula itong apartment namin last year. Ang asawa ko talaga is ayaw niya kasi syempre wala kaming pagkukuhanan ng magagamit, pera. Pero ako kasi malakas yung loob ko na may mga property naman kami na pwedeng i-loan, so nagagamitin dito, kaya yun, kinumbisi ko siya. Pero ang hirap, ayaw niya talaga, mahina yung loob ng asawa ko. Ay, mapilit ako kaya blessings dahil nagkaroon ako ng kaibigan na may idea dahil dito. So, plano lahat ni Lord to kasi napapayag ko rin yung asawa ko na gawin namin itong apartment. So, nabuo siya ng ganito. Nakita niyang maganda yung kinalabasan. Ngayon, ma'am, kulang pa. Kasi napuno ka agad. Wala pang isang buwan, then pinos namin. So, magandang negosyo pala ang apartment. Kaya, siguro, may plano naman kami. Pero ipagkatiwala mo lang kay Lord kasi siya naman talaga yung naggagabay sa lahat ng mga plano niyo. At saka yung asawa kasi is puro trabaho lang yun. Gusto niya kung ano lang yung meron kami, yun lang yung gagamitin yun. Hindi siya gumagawa ng, ayaw niya yung mga utang-utang. Kaya, sabi ko, uutang kami, maglo-loan kami kasi hindi naman sa business naman yun, sa business naman paggagamitan. Okay lang din. Ngayon, ito na yung apartment namin. Sa ngayon, ma'am, ilang rooms po meron yung apartment nyo? Bali, 6 rooms ito, ma'am. Yung isa kasi binigay na namin kay nanay. Sa nanay namin, tsaka sa tatay namin dati. Gusto rin namin kasi magkaroon sila ng komportableng bahay dahil ang hirap din nung pinagdaanan nila nanay. Kaya ngayon medyo komportable sila. So sa kanila yung isang room. Itong 5 room po. Puno na siya, ma'am. Meron ng mga nakatira. Nababanggit nyo kanina, ma'am, na nag-aalangan si mister nyo na magpatayo po ng boarding house. Paano po nyo naman siya nakumbinsi na magpatayo ng boarding house, ma'am? Ang daming ma'am. Ang daming kwento. Dahil ginawa ko lahat. Kasama ko yung pastor namin na nagkumbinsi sa kanya. Pinaliwanag namin sa kanya na hindi masama ang mag-loan dahil sa business naman na igagamitin. Kaya eto. So malaki-laki talaga yung halaga ng na-loan nyo, ma'am, kaya ayaw din ng mister nyo na i-take yung risk muna. Noon. Opo. Pero ngayon, ma'am? Ngayon, ma'am, yung asawa ko ay tuwang-tuwa na siya kasi noon pa nung nagawa na to, sabi niya sa akin, yan, saan ka kukuha ng mga mag-boarding? Ang layo-layo sa bayan. Yun pa yung isa pa yung kino-consider nyo noon. Ako, siyempre, pinopost ko itong boarding namin. Agad-agad na may mga nakakuha. So, ngayon, gustong-gusto na niyang magkaroon ulit ng boarding house. So, may plano pa kayong magpatayo, ma'am? Opo, yun talaga ang plano namin na susunod. Ay, yung asawa ko na ang nagkukumbinsi sa akin. Siya naman na ngayon. Dahil nakikita niya yung kagandahan nung pagkakaroon ng boarding house. Ma'am. Ako kasi malakas yung loob ko na may mga property naman kami na pwedeng i-loan, so nagagamitin dito, kaya yun, kinumbisi ko siya. Pero ang hirap, ayaw niya talaga, mahina yung loob ng asawa ko. Ay, mapilit ako kaya blessings dahil nagkaroon ako ng kaibigan na may idea dahil dito. So, plano lahat ni Lord to kasi napapayag ko rin yung asawa ko na gawin namin itong apartment. So, nabuo siya ng ganito.
nakita niyang maganda yung kinalabasan. Oo. Ngayon, ma'am, kulang pa. Kasi napuno ka agad. Oo. Wala pang isang buwan, then pinost namin. So, magandang negosyo pala ang apartment. Kaya, siguro, may plano naman kami, pero Mula sa isang ideyang kailangan munang kumbinsihin ng pamilya, ngayon isa na itong negosyong nais pa nilang palawakin. Pero bago nila narating ang puntong iyon, kailangan muna nilang harapin ang isa pang malaking tanong. Paano kung walang umupa? Dahil ang Ruby Apartment mga kabombo ay matatagpuan sa Purok 6, Lawit, Cagayan City at para sa pamilyang Ruby, isa sa naging concern noong una ay ang lokasyon nito. Mas malayo kasi ito sa sentro ng bayan. At syempre sa negosyo ng apartment rental, mahalaga dito ang lokasyon. Karaniwang hinahanap ng mga tenant ang lugar na malapit sa kanilang trabaho, paaralan, pamilihan at iba pang pangangailangan. Kaya natural lamang na magkaroon ng pangamba. Ngunit hindi naman lahat ng tenant ay pareho ang hinahanap. May mga taong mas pinipili ang tahimik na lugar. May mga naghahanap nga ng mas secure na property at may mga handang lumayo ng kaunti kapalit ng komportable at maayos na tirahan. At dito nila nakita mga kabombo ang isang bagay na una nilang inisip na maaaring maging disadvantage ay maaari ring maging opportunity dahil hindi lamang distansya ang tinitingnan ng isang tenant. Tinitingnan din nila ang seguridad, kalinisan, kaginhawaan at ang overall environment ng kanilang magiging tahanan. Sa Ruby Apartment, kabilang sa mga binigyang pansin ang seguridad ng property. May gate, may CCTV at may mga hakbang upang mapanatiling maayos at secure ang lugar. Dahil para sa isang taong uupa, malaking bagay ang malaman na ligtas ang lugar na kanyang inuuwian araw-araw, lalo na kung malayo siya sa kanyang pamilya. Sa apartment business kasi hindi lamang kwarto ang pinapaupa dito. Ang inaalok mo rin ay convenience, comfort at higit sa lahat mga kabombo ay peace of mind. At kung nararamdaman ng isang tenant na ligtas at komportable siya, mas malaki ang posibilidad na manatili siya at irekomenda ang lugar sa iba. At dito natin mas makikita kung bakit ang apartment business ay hindi lamang tungkol sa pagpapatayo ng gusali. May puhunan dapat, may maintenance, may tenants, at syempre may responsibilidad. Sa susunod po na bahagi, aalamin naman ho natin kung paano pinatatakbo ng pamilya Ruby ang kanilang apartment at kung ano yung mga bagay na mahalaga para mapanatili ang tiwala at comfort ng kanilang mga tenants. Base naman sa ilang months na nagkaroon ka na nga ng mga tawag dito, tenants, mama. Ano naman yung benefits para sa iyo na meron ng mga tumitira sa boarding house mo sa ngayon, ma'am? maganda ma'am kasi syempre yun yung monthly na kwan namin na parang pag may nagbayad. Oo. Yun na yung ginagamit namin. Hindi ka ba nag-alala, ma'am, na baka mag-failed po itong boarding house mo nung habang tinatayo pa lang or habang pinaplano pa lang? Hindi ka ba nag-alangan na baka mag-fail nga itong pinapatayo mong apartment? Wala ba sa isip mo na mag-fail dito? Ganun, ma'am. Meron din ma'am, pero syempre lakas ng loob lang. Oo. Yun nga, sabi ko, yung asawa ko talaga ang mahinang loob Oo. sa mga ganitong business dahil ang sabi ko nun, kung wala man titira, hindi naman masisira. Diba? Ay, pero maganda naman yung pinalabas. Tinuloy ko pa rin siya. Talagang may utak business ka, ma'am, no? Oo. Siguro ma'am, dahil Oo. nagsimula lang kasi ako sa maliit na tindahan. So, yun. Gusto ko talaga mag-business. Oo. Dami kong gustong business, ma'am, pero
walang puhunan eh. Sa ngayon, ang napupush through mo pa lang, ma'am, tong boarding house. Ano naman pong masasabi mo, ma'am, sa mga kabombo rin ho natin, no, na gusto rin na magkaroon ng boarding house. Pero yun nga, natatakot sila na mag-take the risk na baka mag-fail nga ito tulad nung naging karanasan din nung si mister nyo po, ma'am. Sa mga kabombo natin na nakikinig at nag-aalangan na magpatay ng apartment, ang masasabi ko lang po is maganda po yung apartment dahil ang apartment pala magandang business dahil hindi siya nakakapagod. Monthly ka na lang na nag-aantay, nakaupo ka lang na may pumapasok na pera monthly na wala kang kapagod-pagod pag apartment o yung business mo. Isa pa, yung isang business ko na tindahan, maliit na tindahan ko, katabi na mismo nitong apartment ko. So, napagsasabay ko sila na hindi ako napapagod. Ma'am, nakikita ko katuwang mo naman dito sa pagtatayo mo ng apartment or pagbabantay mo ng apartment, itong mga anak mo, mama. Ano naman masasabi mo doon, ma'am? Opo, laking tulong ng mga anak ko, ma'am, lalo na yan, pag wala ako, nandyan sila sa tindahan. Tulungan lang po kami ng mga anak ko. Yun, pag kailangan nang maglinis dito sa apartment, nandyan naman sila. Tsaka yung sa apartment ko, ang kwan lang dito is yung pag may kailangan yung mga tenant mo, kunyari may nasirang gamit, kwan ditong apartment, yun lang yung mga hindi ka naman mapapagod, yun lang yung gagawin ko. Kaya maganda po ang apartment. Kasi ma'am, ito naman may bafu tayo at patungkol naman po sa mga tenants mo ito. Kasi yung ibang mga nagbo-boarding house, madami ho silang reklamo sa mga nagpapa-boarding. Kung ma'am, syempre sa mga tenant, kailangan mo din silang pakisamahan, hindi yung hindi ako stricto. Napag-uusapan naman yun. Saka bago sila tumira dito, kinakausap ko muna sila. Na sasabihin din nila kung magtatanong sila kung ano yung mga bawal at hindi bawal. Pag may nasira, syempre, kailangan ingatan din nila itong apartment. Kung may mga nasisirang gamit, tulad ng mga doorknob, ganun lang, pag mild lang po, pwede ko naman siguro ipagawa. Tsaka, depende lang po kung syempre grabe na siguro yung nasira. Pag-usapan na lang namin siguro. Tsaka pet friendly din po itong apartment namin. Basta yung mga titira po na may mga alaga, i-maintain lang po nila yung kalinisan. Then, sa taas po, meron pala kaming sa rooftop. Plano namin yun. Pwede mo nang gamitin ng mga tenant pag may mga event, mga party. Okasyon sila, pwede po sa mga tenant namin. Talagang dinesign nyo yun, ma'am, para sa mga tenant nyo, para tambayan nila or para pagganapan ng mga events nila, ma'am? Sa ngayon, ma'am, yun pa rin ang plano namin. Lalagyan namin siya ng bubong siguro sa taas. Yun. Pero sa ngayon, ma'am, kahit ganun pa rin po yung niya, pag walang ulan, pwede pa rin yung mga tenants mo na magganap ng event nila doon. Opo. Oo. Tsaka hindi ka mahigpit sa mga visitors, no, ma'am? Hindi, ma'am. Basta yun lang po ang inaano ko sa mga tenant. Ipaalam lang nila muna sa akin na may bisita sila para alam namin. May mga CCTV rin po ako na nakalagay dito sa apartment para sa security po ng mga tenant. Mga kabombo, kapag kasi naitayo na ang isang apartment, maaaring isipin po ng iba na tapos na rin yung malaking trabaho.
Pero sa property owner, doon pa lamang nagsisimula ang panibagong yugto. Dahil ang isang apartment ay hindi lamang kailangang mapuno ng tenants. Kailangan din itong mapanatiling maayos, ligtas at komportable. Sa ganitong uri ng negosyo, mga kabombo, ang mismong property ang pangunahing investment. Kaya bawat bahagi nito ay kailangang alagaan. Mula sa mga unit, hallway, sa gate, electrical system, plumbing, at maging sa mga common areas. Kapag may nasira, kailangang aksyonan. Kapag may kailangang linisin, kailangang linisin. At kapag may kailangang i-maintain, hindi maaaring pagpaliban ng matagal dahil anumang problema sa property ay maaaring makaapekto sa experience ng isang tenant. Mga kabombo, sa Ruby Apartment, isa sa mga binibigyang halagayang seguridad. May CCTV at gate ang property. Siyempre, para makatulong sa pagprotekta sa mga tenant at sa mismong apartment. Pero higit pa sa security equipment, mahalaga rin ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa mga taong nakatira rito. Para sa isang landlord kasi, mahalagang maramdaman ng tenant na hindi lamang siya nagbabayad ng renta. Dapat maramdaman din niyang nakukuha niya ang serbisyong naayon sa kanyang binabayaran. Dito nga pumapasok yung pagiging responsive ng may-ari. May concern ba sa tubig? May problema ba sa kuryente? May kailangan bang ayusin sa unit? May concern ba tungkol sa security? Ang mga ganitong bagay ay bahagi ng araw-araw na responsibilidad ng isang apartment owner. At isa rin sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang tamang tenant management kasi hindi lahat ng umuupa ay pareho. May tahimik dyan, may mas madalas lumabas, may mga umuuwi ng gabi, may mga matagal ng tenant at mayroon ding panandalian lamang ang pananatili. Kaya mahalaga din yung malinaw na rules at magandang komunikasyon mula sa simula. Sa isang apartment kasi mga kabombo, hindi lamang gusali yung pinamamahalaan mo dito, pati relasyon. Dahil kapag maayos ang komunikasyon ng landlord at tenant, mas madaling maayos ang mga problema bago pa ito lumaki. Mahalaga rin ang malinaw na usapan tungkol sa renta, utilities, schedule ng bayaran, paggamit ng common areas at iba pang house rules. Hindi po ito para maging mahigpit lamang. Ginagawa ito upang parehong malinaw ang responsibilidad ng may-ari at ng tenant. Sa ganitong paraan mga kabombo, mas naiiwasan nga yung hindi pagkakaunawaan at mas nagiging maayos yung pamumuhay ng lahat. Para kay Ma'am Bonifacia, isa rin sa magandang bagay sa apartment business ay hindi ito nangangailangan ng parehong physical effort sa kanyang nakikita sa ibang negosyo. Kapag maayos na yung property at sistema, mas manageable na ang operasyon. Hindi na kailangang araw-araw may bagong produkto na bibilhin at ibebenta. Hindi na kailangang mag-produce ng paninda. At hindi rin kailangang nasa tindahan buong araw para makapagbenta. Ngunit mga kabombo, hindi ibig sabihin na wala na itong trabaho ha. Ang apartment ay nangangailangan pa rin ng regular na maintenance, monitoring at pag-iipag-ugnayan syempre sa mga tenants nito. At marahil, dito mas nauunawaan kung bakit nakita ng pamilya Ruby ang apartment bilang isang magandang long-term investment. Ang property ay hindi lamang ginagamit, pinapakinabangan din ito bilang source of income. At habang tumatagal, maaari rin itong magkaroon ng value bilang isang real estate asset. Pero tulad ng ibang investment mga kabombo, hindi rin instant ang balik ng puhunan. May initial construction costs, may maintenance syempre, may panahon na maaaring may bakanting unit at may mga pagkakataon na kailangan munang gumastos bago muling kumita. Kaya mahalaga po dito ang tamang financial planning. Ang isang prospective apartment owner ay kailangang mag-isip hindi lamang po ng construction budget. Kailangan din may nakalaan para sa maintenance, utilities ng common areas, repairs, taxes at permits, at iba pang gastusin na maaaring lumitaw habang tumatakbo ang negosyo. Dahil kapag may emergency repair at walang nakahandang pondo,
maaaring maapektuhan ang buong operasyon. Ngunit mga kabombo, sa kabila ng mga gastusing ito, nakita ng pamilya Rubin na may potensyal ang kanilang napiling negosyo. At marahil, ang pinakamagandang patunay nito ay hindi lamang ang pagkakaroon ng tenants, kundi ang pagkakaroon nila ng panibagong plano. Isang plano na magsisilbing susunod na hakbang ng kanilang investment journey. Sa negosyo kasi mga kabombo, malaking bagay ang unang resulta. Dahil kapag nakita mong may tumatanggap sa produkto o serbisyo mo, mas lumalakas ang loob mong magpatuloy. Ganito rin ang nangyari kasi sa pamilyang Rubia. Ang dating pag-aalinlangan ay napalitan ng mas malaking pangarap. Sa isa pa nilang lote, nakikita na nila ang posibilidad ng panibagong apartment, panibagong puhunan, panibagong construction, at panibagong oportunidad para mapalago ang kanilang investment. Ipinapakita po nito para sa pamilyang Rubi, hindi lamang nila tinitingnan ang apartment bilang negosyo para sa kasalukuyan. Tinitingnan nila ito bilang investment na maaaring mapakinabangan sa mas mahabang panahon. Ngunit bago tuluyang palawakin ang isang negosyo, mahalagang tingnan muna kung ano nga bang naging dahilan ng unang tagumpay. Sa kaso ng Rubi Apartment, kabilang dito ang seguridad, ang comfort ng tenants, ang lokasyon, yung patuloy na pag-aalaga sa property. Dahil sa apartment rental, maaaring makuha ng isang owner ang unang tenant dahil maganda ang unit. Pero para mapanatili ang tenant, kailangang patuloy na maging maayos ang serbisyo. At syempre dito, makikita ang isang mahalagang aral sa negosyo, na hindi sapat na makuha mo ang customer. Ang tunay na challenge ay kung paano mo siya mapapanatili. Sa apartment business, mga kabombo, ang satisfied tenant ay maaaring maging bahagi po ng ating marketing. Kapag komportable siya at maayos yung kanyang experience, maaari niyang irekomenda ang apartment sa kaibigan niya, katrabaho niya, kakilala o kapamilya. At sa ganitong paraan, ang magandang reputasyon ay naging dagdag na oportunidad para sa negosyo. Hindi kailangan ng napakaliking advertisement kung ang mismong tenants ay handang magsabi ng magandang karanasan nila. Mga kabombo, kung isa ka sa mga nangangarap na magkaroon ng sariling apartment business, hindi kailangang isipin agad na kailangan mong magsimula sa napakalaking property. Maaaring magsimula sa kung ano yung mayroon ka, isang lote, isang maliit na building, ilang units, at isang malinaw na plano. Ang mahalaga ay pinag-aralan mo ang lokasyon, target market, budget at kakayahan mong pamahalaan ang property. At bago tayo magtayo, mahalagang tanungin ho natin ang sarili po natin. May pangangailangan ba sa lugar? Sino yung magiging target tenants mo dito? Magkano yung kaya nilang bayaran? Magkano yung magiging construction cost? Gaano katagal bago mabawi ang puhunan? At kaya mo bang pondohan yung maintenance kahit may mga panahong walang umuupa? Mga tanong na maaring makatulong upang makita kung viable ba ang isang apartment project. Pero para sa pamilyang Rubi, mga kabombo, maaaring nagsimulang lahat sa isang simpleng idea, isang property, isang desisyon, at isang pagkakataon na pinili nilang subukan. Hindi po naging madali ang pagkumbinse noong una, hindi rin nawala yung pangamba dahil sa lokasyon. Pero nung makita ho nila yung resulta, nagbago yung pananaw nila. At ngayon, may panibagong plano, panibagong apartment, panibagong investment, at panibagong pagkakataon upang palawakin ang kanilang negosyo. Sa mga nakikinig at naghahanap po ng boarding house, pwede niyo pong i-visit itong apartment namin. Para makita niyo po na maganda siya at comfortable po yung mga tenant ko po dito. Pag may naghahanap po, punta lang po kayo dito sa amin. Highway lang po siya. Matatagpuan po ito sa Purok 6, Silawit, Kawayan.
Thank you, ma'am. Thank you po. Kaya mga kabombo, ang kwento ng Ruby Apartment ay nagpapaalala ho sa atin na ang isang negosyo ay hindi kailangang magsimula sa malaking pangalan. Maaari itong magsimula sa isang property na mayroon ka, sa isang ideyang matagal mong pinag-iisipan, o sa isang oportunidad na kailangan mo lamang ng lakas ng loob upang subukan. Pero higit po sa lahat, kailangan itong samahan ng tamang pagpaplano at responsibilidad. Dahil ang isang apartment ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon po ng paupahang unit. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang lugar na mapagkakatiwalaan ng mga taong naghahanap ng tahanan. At sa bawat tenant na komportable at ligtas na naninirahan, naroon din ang patunay na ang isang property investment ay maaaring maging isang negosyo na may tunay na halaga sa komunidad. Mga kabombo, ang kwento ni Ma'am Bonifacia Ruby at ng Ruby Apartment ay isang halimbawa nito. Mula ho sa unang pag-aalinlangan at pangambang baka hindi maging madali ang negosyo dahil po sa lokasyon, unti-unti nilang nakita ang potensyal ng kanilang property. At ngayon, hindi na lamang pagpapatuloy ang kanilang iniisip. May panibagong plano, may panibagong lote, at may panibagong apartment na nais nilang itayo. Patunay nga po na ang isang investment ay maaaring magsimula sa isang simpleng desisyon. Ngunit sa tamang pamamahala, maaari itong maging pundasyon ng mas malaking pangarap. At para ho sa mga kabombo rin ho natin, no, na nangangarap ding magkaroon ng sariling apartment, paupahan o negosyo, tandaan po natin na hindi kailangang malaki agad ang simula. Ang mahalaga, pinag-isipan ng bawat hakbang at handang alagaan ang nasimulan. Muli mga kabombo, ako po ang inyong lingkod, Bombo Marjorie de la Cruz. Maraming salamat po kay Ma'am Bonifacia Ruby at sa buong pamilya ng Ruby Apartment sa pagbabahagi ng inyong kwento at karanasan sa negosyo. At maraming salamat din sa inyong mga kabombo sa patuloy na pagsusubaybay sa negosyo at empleyo. Kung mayroon po kayong negosyo, business ideas, o kwento ng inyong paglalakbay bilang isang negosyante na nais naman po ninyong ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Dahil sa negosyo at empleyo, naniniwala ho tayo na sa bawat negosyo ay may kwentong maaring maging inspirasyon sa iba. Ako po ang inyong lingkod, Bombo Marjorie de la Cruz. Magkikita-kita ho tayong muli sa susunod na episode ng Negosyo at Empleyo. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!